Makikita lamang ng tao ang magandang plano ng Diyos kapag sila'y nai-connect natin sa Kanya. Okay po? So, pupunta po tayo sa third part ng connecting people to God. Ang pamagat po naman ng aking pong share ngayon ay helping others to find their way back to God. Helping others to find their way back to God. Noon tayo po ay hindi pa nakakakilala sa Diyos. Ang buhay po natin ay hiwalay sa Panginoon. Pero po ba ditong nagkusa na lumapit sa Diyos para siya mapalapit sa Diyos? Sino po sa atin dito yung nagkusa? Makalapit nga kay Lord, makapunta nga sa church? Wala. Lahat po tayo paiwas, lahat tayo palayo. Ayaw nga natin lumapit sa Diyos eh. Ayaw nga natin mag-Diyos. Ayaw ko pupunta sa Diyos, baka ako umusok. Kung madaming kasalanan, ayaw ko magbasa ng Bible, baka ako biglang matunaw dahil ako'y maraming kasalanan. Tayo po ay palayo sa Diyos eh. But one day, merong taong lumapit sa atin, tumulong sa atin, para po tayo ay malapit sa Panginoon. At kaya tayo ay nandirito. Pwedeng isang tao, pwedeng dalawang tao, pwedeng maraming tao ginamit. Different people na pare-parehong kanilang sinasabi para lamang tayo mapalapit sa Panginoon. So maraming ginagamit ang Diyos para po tayo ay mapalapit sa Kanya. Hindi lamang isa. Pwedeng yung iba nag-pray sa inyo, yung iba ay nag-convince, yung iba nag-testify, yung iba ay talagang nag-akay, yung iba ay talagang gumastos para kayo po ay mailapit sa Panginoon. And kahit magkano yung kanilang nagastos, they don't care. Bakit? Dahil mas mahalaga po ang inyong kaluluwa, yung kaligtasan ng inyong kaluluwa kaysa doon sa inyong mga ginastos para sa inyo, para lang kayo makapunta sa church. Dilibre pa ang iba sa inyo. At kayo naman ay tuwang-tuwa. Nung una, kaya kasasama dahil, ay, may magpapamerienda. Pero habang tumatagal, biglang naiiba na yung focus ng isip mo. Bakit? Dahil ang Diyos ang bumabago ng puso at isip ng tao. Sila lamang ay ginamit ng Diyos na tulay para tayo ay makakonect sa Diyos. Ngayon, ito po, kung papaano na mayroong ginamit si Lord na tulay para tayo ay mapalapit sa Kanya, ang tanong ay ito, willing din naman ba kayong magpagamit kay Lord para tulungan din naman yung iba na mga tao na mapalapit din sa Kanya? Ay, bahala na siya, Pastor. Wala na may masama ang ugali. Bagay sa impyerno mapunta. Hindi sila bagay sa church. Alam nyo, wala naman pong matuwid eh. Wala kahit isa. Lahat ay makasalanan. Lahat tayo ay may mga kamalian sa buhay. Naawa nga lang ang Diyos sa atin. Kaya tayo ay naligtas. Gayon din naman, kailangan tayo ay maawa din. Tulungan din natin yung iba na mapalapit din sila sa Diyos. Ayon po sa James chapter 5, verse 19 to 20. Basahin po natin sa sabi ng Biblia, mga kapatid. Ibig sabihin, kaya sinasabing kapatid, ibig sabihin na hindi mo naman po pwedeng tawaging kapatid yung hindi pa nakakakilala sa Panginoon. At yan ho ay spiritual, hindi yan yung ate kuya na physical na kinakausap ni James. Ang kinakausap ni James ay yung mga tao sa loob ng church. Yung mga taong naligtas, yung mga taong nakakilala na sa Panginoon. Kaya kapatid. Kapatid mo siya sa Panginoon. So sabi dito, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas, pwedeng yung kapatid na yan ay natural na kapatid, yung ate, yung kuya mo, pwede namang ka-churchmate mo na dati nasa Panginoon na ngayon inaliligaw ng landas. So sabi doon, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay nagligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan. At dahil dito ay napawi ang maraming kasalanan. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang dami palang kabawasan sa impyerno kapag ikaw ay nakapag-aakay ng mga kaluluwa sa Panginoon. We are emptying hell and populating heaven kapag tayo ay nag-aakay ng kaluluwa. Ibig sabihin, yung mga tao doon sa impyerno ay ating kinukuha at pinupuno natin ang langit. Sino dito gusto niyang mapuno ng mga tao ang kalangitan? Kaya sabihin natin, marami pang space sa langit. Kaya
while there is time, kinakailangan pong ipahayag natin ang pag-ibig ng Diyos doon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Ngayon ay pag-usapan po natin yung pong dahilan. Why did God entrust us to help others find their way back to Him? Bakit hindi sa mga LGU? Total, marami naman silang budget, pastor. Di ba? Ano na yan may approve budget na yearly. Sila na lang ang gumastos. Bakit ako po? Ako nga gipit pa sa buhay. Gagastos pa ba ako sa mga ganyan-ganyan bagay? Ang LGU na lang, pastor. O kaya yung mga taga-DENR. May budget din sila. Lalo na ang DPWH. Mas masarami silang budget. Sila na lang. Sila na lang ang mag-aakay. Pero ang totoo noon, mga kapatid, hindi sa kanila, sino man sa kanila, ipinagkatiwala ng Diyos ang pagpapanumbalik ng mga taong naliligaw ng landas sa Kanyang presence. Sa iyo at sa akin. Sa church. Ang church ang inatasan ng Diyos na tumulong doon sa mga taong naliligaw ng landas para mapanumbalik sa Panginoon. Ang church ay ibinild ng Panginoon, hindi para lang mag-praise the Lord, hallelujah, iwagay-iway ang kamay, sumayaw ng sumayaw dito. Hindi yun Hindi yun ang major purpose why God built His church. Why God built and established His church. Ang layunin ng Panginoon, kaya sabi ng Lord, you are Peter and upon this rock I will build my church. Diba? And then, ang sabi ay, the gate of hell shall not prevail against it. So, hindi makapanaig even ang pintuan ng impyerno. Kaya, ang pangtapat ng Diyos sa impyerno ay yung church. Para Para kuhanin, harangin yung mga tao para hindi mapapunta ng impyerno. Dapat ay ang church ay hindi yung siya pang magtataboy para ang mga tao ay mapa-impyerno. Kundi dapat ang church ay hahango doon sa mga taong pupunta sa impyerno at mga nasa impyerno. So ngayon mga kapatid, I will share to you 3 major reasons, bagamat napakaraming dahilan. Why did God entrust us to help others to find their way back to Him? Number 1, because our eyes have been opened to the truth. Noong tayo po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, tayo po ay bulag sa katotohanan. Kahit mali ang ating ginagawa ay hindi natin ito tinatanggap na ito'y mali. Tayo ay natutuwa pa ng iba'y gumagawa din noon. Diba? Yung kalikuan sa atin, ang tingin natin ay katuwiran. Tingnan ninyo, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, eto tayo. Kapag may mga tao na pumupunta lagi sa church, wala na kayong ginawa, mga born again kayo. Lagi lang church. Puro na church. Of course, if you are connected to God, you are always go to church because you are connected to church. Connected to Him. So, ibig sabihin, kapag connected ka sa Panginoon, kauuhawan mo ang mga bagay na patungkol sa Kanya. If you are disconnected to God, wala ka man lamang desire na pupunta sa church. Wala kang desire mag-pray. Wala kang desire magbasa ng salita ng Diyos. Wala kang desire na umattend ng fellowship. Why? Because you are disconnected. But the moment you became connected to Him, tandaan mo, maghahanap ka ng gawain kahit malayo ang church, kahit ikay busy, iyong isasantabihan para lamang ikaw makapag-worship sa Panginoon. Why? Because you are connected to Him. Yung mga disconnected sa Panginoon, saan sila napunta? Sa sabungan, sa sugalan, laging naroon, sa bingguhan, sa madyungan, laging naroon, araw-araw, walang absent. Ba't hindi nyo pinupuna yun? Ano ba kaya, binggo kayo araw-araw? Ano ba kayo itong Hindi nga, ikaw nga yung nag-i-invite sa kanila pa. Nagre-recruit. Di ba? What is the difference? Kaya pag kayo po ay connected na sa Panginoon, kayo, pipersecuting kayo ng mga hindi connected kay Lord. Yung mga born again, lagi na lang kayong church ng church, hayo ba kayo ng hayo? Kayo ba'y binabayaran diyan ng pastor niya? Alam niyo po, mga kapatid, ginagawa natin na mag-connect ng tao sa Diyos, hindi dahil sa sweldo. Dahil hindi natin kayang bayaran
ang kaligtasan. Kahit gaano ka kayaman, hindi mo kayang suhulan sa sa talas, ako'y mayaman, marami akong pera sa bangko, babayaran kita ng 1,000,000, huwag mo lang ako pupuntahin dyan sa impyerno, ha? Wala akong gano'n. No amount of money or gold and silver can pay you para hindi ka mapapunta sa impyerno. Kaya itong ginagawa natin ito is an act of gratitude. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. And this is our mission. And sa last part, I will share to you the reward of connecting people to God. Pero pag-usapan muna natin ito. Why did God entrust us to help others back to Him? Una, because what? Our eyes have been open to the truth. Nabuksan. Now I know. Now I understand. Kaya pala, kung alam lang ng mga yan, kung gaano ka kaganda ng nasa Panginoon. Di ba? Di ganun. Kulang na lang yung mga tao ay kalagkarin mo na lang. Kung alam lamang nila kung gaano kaganda ang nasa Panginoon, siguro sila'y lagi nang sasama sa akin. Ngayon, kasi naintindihan mo. Kaya, kinakailangang ikaw na namulat sa katotohanan. Nalaman mo ang katotohanan, si Jesus pala ay tagapagligtas nung hindi ka pa namumulat sa katotohanan. Akala mo napakalupit ng Diyos. Akala mo pag lumapit ka sa Panginoon, ikay paparusahang wagas na parusa. Hindi pala. Kapag lumapit ka pala kay Lord, ikaw pala ipapatawarin niya. Nalaman mo ang katotohanan ngayon, nabuksan ang iyong paningin na hindi pala ito relihiyon. Ito pala ay isang relasyon na ating binubuo, relasyon sa Diyos. Nalaman mo ang katotohanan. So ngayon, alam mo na ang katotohanan, namulat ang iyong paningin, ikaw na nakamulat o nakakita na, ang dapat siyang umakay doon sa mga taong hindi pa nakakakita. Ibig sabihin ng hindi pa nakakakita, hindi pa nakakaalam ng daan ng katotohanan. Bakit hindi in-entrust ng Lord sa mga ibang tao itong pag-aakay? Why? Because all of them are still blind spiritually. Kaya sabi ng Lucas chapter 6, verse 39, tingnan ninyo. Sabi ni Jesus, maaari bang akay ang isang bulag ng kapwa bulag? Ibig sabihin, yung bang isang tao na hindi nakakakilala sa Diyos, pwede ba niyang akayin yung isang taong hindi rin nakakakilala sa Diyos na lumapit sa Diyos? Saan siya pupunta? Kung nakakita ba kayo ng bulag tapos aakayin, ay dito ang daan, hindi diyan, dito ang daan, hindi nga dito nga ang daan, hindi kaliwa, hindi kanan nga ganun ang mangyayari yun. Pero ikaw, nakilala mo si Jesus pala ay tagapagligtas at nalaman mo ang katotohanan, nabuksan ang iyong isip na ang Diyos pala ay Diyos na mapagpatawad. Nakita mo ang plano ng Diyos. Ibig sabihin yun, nakakita ka na. Nakita mo na ang katotohanan, nalaman mo. Ngayon, hindi ka na bulag. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka na bulag. You are not spiritually blind kung tinanggap mo si Jesus as your Lord and personal Savior. Pero yung, hindi naman nabuhay si Jesus. Tao lang naman yan. Namatay nga diba? Blind yung mga yun. Yung nagsasabi na si Jesus ay tao lamang at hindi Diyos, they are spiritually blind. They don't know the truth. Kaya kapag daw po bulag ang umakay sa kapwa bulag, anong mangyayari? Ay di, pareha silang mapapahamak. Si Jesus may sabi doon. Pero ikaw yung nakakakita, ikaw yung nakakaalam ng katotohanan, ikaw yung umakay sa mga bulag. Ibig sabihin ng bulag, yung hindi pa nakakakilala kay Jesus. Huwag ko na sabihin, hoy, ikaw talaga bulag ka. Sabihin gano'n, baka ma-open. Ibig sabihin, tayo-tayo lang yun, atin-atin lang yun. Basta at hindi pa nakikilala si Jesus at hindi pa tinatanggap si Jesus sa kanyang buhay bilang Lord and personal Savior, they are spiritually blind. Kung tinanggap mo na si Jesus, na-open na ang iyong mga mata. Nalaman mo na kasi ang katotohanan. Ngayon, dahil nalaman mo na ang katotohanan, alam mo na ngayon kung saan sila dadalahin. Hindi pag may problema, tama na yan, inuman na, bulag yun. Di ba? Pag may problema, ba't mo dadalhin sa inuman? Ikaw na nakakakita at nakakaalam ng katotohanan, ang isang tao may problema, saan mo dadalhin? Sa Panginoon. Meron nga tayong isang may kapatid yan. Kung kayo ay born again, tinanggap nyo na si Jesus, tapos merong lagi taong binabalikan ng sakit, kung ano-anong may sakit, nagpa-check up na sa doktor, wala pa uminom gamot, ay wala pa rin. Tapos born again ka, dinala mo kay aling maming may ibang kipuwing para magpatawas at tapalan, bulag ka.
Bakit? Ba't mo doon dadalhin? Yung ating mga kapatid, yung mga kapatiran natin, dinadala sa akin, Papa Pray, Papa Minister, pagpe-pray, yung mga taong may karga, dinadala kay Pastor Apple. At ipinagpe-pray naman namin sila kay Lord. At sila pinapalaya ng Diyos sa mga tanikala at gawa ng kadiliman. So, ibig sabihin, alam mo kung saan mo dadalhin ang mga tao sa Panginoon dapat. Hindi yung sinasabi mong kilala mo si Jesus, born again ka na, tapos yung kapitbahay mo, parang laging nagkakasakit, wala namang findings ang doktor, dadalhin mo pa doon sa magtatawas, dadalhin mo pa sa albularyo. Eh yung albularyo, hindi kilala si Jesus. Tapos habang nanggagamot, nausok pa ang ilong, tapos naglalasing, di ba? Oh. Tapos marami pa yung checks. Tapos doon mo dadalhin. Hindi pag tinapalan yon, lahat ng espiritu na meron yun, dadaloy sa kanya. Kung anong espiritu meron siya. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ikaw na nakakakita, ikaw ang inatasan ng Diyos na mag-akay sa mga bulag. Ibig sabihin ng bulag, hindi pa na kumikilala kay Jesus. Ano? Pero huwag ninyong sasabihin doon sa hindi ko, ay, ikaw talaga bulag ka. Baka maupit, baka lalong hindi nasasama sa iyo. Kung sinabi ko bulag, anong tingin niyo sa akin? Oh, kita ko nga ang aking dinadaanan. Term lang natin na ginagamit yun. Pero huwag natin sasabihin directly sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon na sila'y bulag. Atin-atin lang yan. No? Okay, so, because your eyes had been opened to the truth, that's why God is commanding you, touching you, and inspiring you para tulungan yung iba na makalakad papalapit sa Panginoon. Then, another thing, because we have experienced salvation. Ang tanging makapag-aakay sa tao na hindi pa ligtas para sila ay maligtas ay yung mga taong iniligtas. Because you cannot bring somebody or you cannot bring people to the place that you have never been. Kami ho ay yearly, pumunta kami sa iba-ibang mga lugar, sa ibang bansa, para mag-aral, mag-training, at ako'y napunta din doon para magturo din sa mga pastors. So, meron po doong isang araw, pagkatapos ng training na lumilibot kami sa mga places na, ano bang tawag doon sa mga places na yun? Mga tourist spot. Tapos meron isa dong salita ng salita na may hawak na mikropono doon sa bus. Bawat dinadaanan namin, sinasabi niya, ganito, kung ano mga history ba, no? Ito, dito nagkaroon ng gera, no? Ganyan. Tapos sinasabi niya doon sa, dito kami daan. Tapos siya po yung tour guide. Dito ka dumaan. Bakit? Nakarating na sila doon marami ng beses. At yung pong coordinator ay talagang nakarating na doon sa mga lugar na aming pinupuntahan. Bago pa niya kami samahan doon. Dahil kung siya din naman, walang kaalam at walang kamuwang-muwang doon sa lugar na pupunta, baka kami pare-parehas kaming maligaw. At tandaan ninyo, pag hindi niyo alam ang inyong pinupuntahan, mapapagastos pa kayo ng mahal. Tama? Mali? Pero pag alam mo ang iyong pupuntahan, no, madali kang makakarating doon. So, ano pong point ko dito? Dahil ikaw ay naligtas at alam mo sa sarili mo that you are saved. Paano ba naligtas? Ako ba'y mabait kaya ako naligtas? O ako'y nag-abuloy o nagpadasal ka na akin naligtas? O miyembro ako kasi ako ng JA1 kaya ako ligtas. Hindi lahat ng iyon ang paraan para maligtas. Ang paraan ng para maligtas ay ano? Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Paghariin mo siya sa iyong buhay. At ikaw ay maliligtas. Diba sabi, sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Romans chapter 10, verse 9-10, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon, mananalig ka ng buong puso na siya namatay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat nagpapahayag ang tao sa magitan ng labi, sa magitan ng pakuwalang sala, at nananalig sa magitan ng kanyang puso at sa gayoy naliligtas. So, ibig sabihin, you are 100% saved. Pupunta ka sa langit kung tinanggap mo si Jesus. Iyabang naman ito. Bakit? May makapagsasabi ba kung saan siya pupunta? Meron. Sabi ng Bible. At saka, yun ang pananaw ng iba. Pagka ikay nabubuhay pa, hindi mo alam kung saan ka pupunta ba, kung langit ba o impyerno, wala ikang makapagsasabi. Meron. Si God. Sinabi niya sa kanyang salita. Pwede ba namang halimbawa pupunta ka sa ibang bansa, sino yung nakapag-abroad na?
o kaya pinsan nyo, o kapatid nyo, o anak nyo, tapos, tara, ihahatid kita sa airport. Saan ka bang bansa pupunta? Hindi ko nga alam, wala nga makapagsasabi. Basta sasakay lang ako ng aeroplano, basta yan kung saan ako dalhin. Hindi, walang ganun, di ba? Lahat ng pupunta sa airport, alam nila kung saan sila, destinasyon, pupunta. Ay, kasi bago ka naman pumunta doon, may preparation muna. Tama po? Takot-takot na preparation, mga visa, mga passport, birth certificate, lahat. Ihahanda mo lahat yan, pati yung mga pambayad, lahat, prepare mo lahat yon in advance. Hindi kayo pupunta doon basta kung kailan kang kaorasan, doon ka lang maghahanda. Nung ibig ko sabihin, kung pagpunta ng ibang bansa, naghahanda ka, ay lalo na yung pagpunta ng langit, dapat matinding paghahanda yan. Dahil yan, wala nang balikan pag, pag ikaw kinuha na ni Lord. So, ngayong buhay ka pa, dapat siguraduhin mo na at malaman mo saan ang iyong destinasyon. At pwede natin yung malaman. Sabi ng ating Panginoong Jesus, ang sino man sumampalatay sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Jesus is the way, the truth, and the life, and no one goes to the Father except through Him. Are you saved? The question is this, are you saved? Ngayon, kung hindi ka talaga pa sigurado sa iyong kaligtasan, mahihirapan kang dalahin ang mga tao papunta sa kaligtasan. Dapat bago ka umalis dito, siguraduhin mo, wow, talaga ipupunta sa langit o hindi naman pwedeng in-between. Dapat siguraduhin mo. Mamaya bago umalis, i-offer mo ang buhay mo kay Lord, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon kung hindi mo pa tinatanggap, at siguradong ikay ligtas bago umalis. Dapat siguraduhin mo 100% you are truly saved. Because you cannot become effective in evangelism and winning people to the Lord if you are not saved. So bakit in-entrust sa atin ng Lord ang pagtulong para yung mga tao ay maligtas? Because na-experience mo sa buhay mo. Meron pong isang kwento sa Bible, sa Acts chapter 10, verse 1 to 5. Just read for yourself and let me tell you the story. Pero pong isang Roman soldier, isang may mataas ang katungkulan, na ang pangalan niya po si Cornelio. Si Cornelio ay may kakayahang tumulong, mapagkawang gawa, isa hong mabait na tao. Pero siya ay madasalin, religious person. At siya ho ay nagpre-pray nung alas 3 o ikatlong hapon yata sa kanila yon. Biglang may nag-appear sa kanya habang pikit siya, vision. Nakakita siya ng angel. Try to imagine that, may nagpakita sa kanyang angel of the Lord. Hindi angel's pizza, angel's burger. Iba yun. Hindi vision yun. Gutom lang yun pag nakikita. Okay, yung talagang anghel na maputi, na divine, yun ang kanyang itsura. Tapos, ano ang sabi niya? Anong sabi niya? Kinalugdan daw po ng Panginoon ang alin ang kanya daw pong mga pagtulong sa mahihirap. So, ibig sabihin pala, yung ating mga paggawang mabuti sa ating kapwa ay hindi binabaliwala ng Diyos. Siguro, sabi naman, kawawa naman ito si Cornelio. Mabait na tao, mapagbigay, matulungin. Kaya lang sa impyerno pupunta. Kaya ibig sabihin pala, yung pagiging matulungin, mapagkawang gawa, yung mga charitable works, is not the way para mapapunta ka sa langit. So, ano pong ginawa sa kanya ng angel? Ang sabi sa kanya ng angel, magsugo ka ng tao doon sa Joppa. Ipasundo mo sino? Si Pedro. Who is Peter? Ang alagad ng Panginoon na naligtas sa pamamagitan niya. Ipasundo mo. Tapos, may sasabihin siya sa iya. Ano kaya sasabihin? Di yung kaligtasan. I-share ni Peter yung kaligtasan. Kay Cornelio, kasi si Cornelio mabait nga, madasal, religyoso, pero hindi ligtas. Bakit? Nandun na ang angel. Ba't hindi pa siya nag-preach ng kaligtasan? Tanungin niyo ako, bakit nga ba? Kasi hindi naman siya iniligtas eh. Sino ang iniligtas? Si Peter. Hindi naman yung angel ang pinatawad. Hindi yung angel ang nakaranas ng kaligtasan. Hindi ang angel ang nakaranas ng kapatawaran ng Diyos. Sino ang nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos? Sa marami niyang kasalanan.
Si Peter, sino ang naligtas? Si Peter. So, si Peter ang magsasabi sa iyo kung paano siya pinatawad ng Diyos at paano siya naligtas. Hindi ko nga alam kung ano yung kaligtasan. Hindi ko nga alam yung paano yung pagpapatawad dahil ang mga anghel na nagkasala sa Biblia, sabi ng Panginoon, hindi pinatawad. O, hindi bless ka kaysa mga angel dahil pinatawad ka nung ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan. So, dahil si Peter ang naligtas, siya ang mayroong karapatang mag-share ng salvation. Dahil ikaw ay na-save, dahil tumanggap ka kay Jesus at ikaw ay nanampalataya, ikaw ang mayroong rights na mag-share ng kaligtasan sa mga unsaved people. Are you following me? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, inaatasan ka ni Lord sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong kapitbahay, kumare, kumpare, sa iyong mga pamangkin, na i-share sa kanila ang salvation. Then, another thing is this. Because you have been set free from the bondage of sin. Lahat tayo dati alipin ng bisyo. Ako dati noon, nung hindi pa nakakasal sa Panginoon, ako'y alipin ng sugal, ng mga worldly things. Lahat naman tayo ay alipin eh. Sino sa inyo ang hindi? Yung iba, alipin ng drama. Yung iba, alipin ng galit. Yung iba, alipin ng sama ng loob. Iba't iba laang. Pero lahat tayo in bondage. Yung iba ay may mga addiction. Yung iba ay sa bisyo, sa sugal, sa paglalasing, sa paninigarilyo. Lahat ho yan. But hindi, kalayaan ko naman ito. May pang ano ko lang, ano ba tawag doon? Pampalipas oras ko lang ito. Konti lang naman. Pero bakit hindi mo magawang tanggalin sa iyong parang pang inalis mo parang hindi mo kayang alis eh. Ibig sabihin, you are in bondage. And that is addiction. So, ngayon tinanggap mo si Jesus, dapat kasama mo na yung ipinasuko. At pag sinuko mo na yung kay Lord, ipinalaya. So, ngayon, kung tinanggap mo si Jesus, at ngayon ay hindi mo na ginagawa yung dati mong kinaaadika na ginagawa dati, yan ay patunay that you are free from the bondage of sin. Dati kang mabisyo ngayon ay hindi na. Ako nga, pastor, dati ako chismosa. Ngayon, ano na lang, konti na lang. At least, nakalaya ka na rin. So, sino ang mayroong kapasidad na magtanggal ng tali sa isang taong nakagapos? Pwede bang magtanggal ng tali ang isang taong nakatali din? Hindi. Ang tanging magkakalag ng tali ay alin? Yung malaya. At sabi ng Galatians chapter 5 verse 1, tayo daw po ay pinalaya na ni Kristo. Ay kaya tayo magpakatatag at huwag na daw tayo magpaalipin uli. Ibig sabihin, pinalaya ka na, tinanggap mo si Jesus. Huwag ka na uling bumalik sa kasalanan, huwag ka na uling bumalik sa bisyo. Alam mo naman, ang hirap namang makawala doon. Nakawala ka na nga, tapos gusto mo pa uling bumalik. Ang hirap na naman umalis, baka hindi ka na makaalis doon. Kamatayan mo na yon. Alam mo, maraming tao nag-i-struggle. Kahit tumanggap na kay Jesus, kailangan ng mga deliverance, kailangan ng... At saka yung decision mo rin eh. Decision. Kaya nga ba ayaw ko sumapi-sapi, pastor, sa mga ganyan, mga fellowship, ang daming bawal. Actually, wala ako sinasabi sa inyong bawal. Ito, bawal yan ha, bawal yun. Buhay nyo yan. Kami, kaya hindi na namin ginagawa ang mga pagbibisyo dahil nabuksan ang aming mata na ang aming palang mga katawan ay masisira if we abuse our body. Nakuha po ba ninyo? At hindi lamang naman yung pag-inom ng alak at saka paninigarilyo ang nakakasira sa katawan. Yung labis ding pagpupuyat at pag-inom ng soft drinks, nakakasama din yun. Kasalanan din yun. Bakit ka? Sigarilya, huwag mo namang ganunin sila. Dahil hindi mo alam yung pinagdadaanan nila. Ikaw nga coke ka ng coke, imunom ka ng soft drinks. Yan, siniraan pa patuloy. Hindi ko sinisiraan. Ibig sabihin, drink moderately. Parang alam ko yung pastor na patalastas na yun. So ano pong ibig kong sabihin? Hindi mo magagawang palayain ang isang tao sa gapos na gapos mo din. Di ba? So pwede ka pa rin namang tumulong. Pero kung yung gapos niya ay gapos mo rin, halimbawa, siya ay may unforgiveness, ikaw ay mayroong unforgiveness din, hindi mo
siya pwedeng sabihan na magpatawad siya. Samantalang ikaw ay alipin ang hindi pagpapatawad. Pero meron kang galit, meron kang sama ng loob. Pero ikaw naman ay mapagbigay sa kapwa. At mabait matulungin. At siya namang isang tao ay hindi ganun. Pwede mo siyang shiran patungkol doon sa pagiging mapagkawang gawa at mabuti. Pero hindi mo siya pwedeng kalagan pagdating doon sa tali ng galit. Bakit? Kasi may gapos ka sa area yun. Now, what is the point? Ikaw ay pinatawad, ikaw ay pinalaya ng Diyos sa kasalanan. Ngayon, matutulungan din mo din yung mga taong alipin ng kasalanan para sila mabago din ang buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, gusto ng Lord na gamitin ka. Walang ibang tao na inuutusan ang Lord kundi ikaw. Sa iyo ipinapagawa yun ng Lord. Hindi sa mga taong nasa labas. Because they are blind, they are unsaved, and they are in bondage. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, God is calling you right now to help other people back to Him. Are you willing? Amen. Now, last, how to help other people to find their way back to Him. Paano ba natin sila tutulungan? Kailangan ako mag-aral muna ng seminary. Alam niyo po, kahit hindi kayo mag-aral ng seminary, kahit hindi kayo galing sa seminary, if you have a compassion to do it, you can do it. Kahit pa nag-aral ka sa seminaryo ng 5 taon, pero wala kang compassion, wala kang desire sa puso na iligtas ang mga taong napapahamak, hindi mo ito kayang gawin. Ang tanging paraan para nagtutulak, bakit natin ito nagagawa? Sabi, saan ba kayo nag-aral, Bible School? Ano ba tinapos ninyo? Ganun agad ang mga banat ng mga tao sa inyo. Tanongin nyo rin ba, ano ba tinapos ng mga alagad ni Jesus? The 12 disciples and apostles. Saan ba sila nag-aral? Di ba? Di ba sabi ng Bible, when they saw the boldness of Peter and John and they perceived they are unschooled, untrained men, uneducated, they were so amazed and marveled when they realized that they have been with Jesus. So to be with Jesus is the secret. Pwedeng ikay mag-aral ng maraming. Hindi ko sinasabing huwag mag-aral. Kailangan natin mag-aral. Pero sinasabi ko po na hindi naman ibig sabihin na hindi ka nag-aral ng 10 taon ay hindi ka na pwedeng mag-akay. Kung hihintayin mo 10 taon, namatay na yung tao, napahamak na, hindi ka patapos ng pag-aaral. Like siyempre, hindi mo maipapasayo, babagsak ka pa after 20 years. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, i-desire natin. Now, number 1, ito. Pray for them. Kailangan mo, nag-i-start tayo sa panalangin. You know, leading people, winning people back to the Lord is a warfare. Warfare. Kung mayroong gera, natural na gera sa mga pinag-aawayan nila dyan. Middle East, mga langis, teritoryo, agawan ng teritoryo, pasabugan sila ng pasabugan, hindi wala nang. Kasi akin yan, teritoryo namin yan. Hindi, amin yan. Ganun yun Kaya nagpapaanuhan sila, palipadan ng missile. Ang tawag doon, natural warfare. Sa spiritual, hindi yan para sa impyerno. Tinubos yan ni Jesus. Si Satanas naman, hindi papayag. Hindi, akin ang mga yan, dahil makasalanan yan. Sabi naman ng mga taga-kingdom of God, hindi tinubos yan ni Jesus. Kita niyo po ba yung warfare na nangyayari doon? Yung pag-aakay ng kaluluwa is spiritual warfare. So, ngayon, ano ang kailangan natin gawin? Kailangan natin, we have to pray. I-desire natin na yung mga taong mahal natin sa buhay, syempre, yun muna ang una nating ipanalangin. Pray for your family, for your loved ones. Tingnan niyo sa Romans chapter 10, verse 1, ang sabi po ni Paul, brothers, my heart desire and prayer. Kita nyo, my heart's desire and prayer. So, dapat ay desire ng heart mo. Di, masama yung taong yan. Di ang bagay sa church. Yay, siya mapapunta sa impyerno. Ano ko ba naman? Ay, wala kang compassion. Buti nga, may naawa siya iyo at nag-share. Di kung paanong may naawa sa iyo, dapat naman maawa ka din.
Pinatawad ka ng Panginoon doon sa 500 mong kasalanan, 5,000 mong kasalanan, o 50,000 mong kasalanan. Pinatawad ka dahil sa awa sa iyo. Tapos nakakita ka ng taong may utang sa iyong 50 pesos. Binugbog mo at ipinakulong mo nung hindi mo makabayad. Di ba yun ang kwento ni Jesus? So, ano po dapat muna natin gawin? Ipanalangin. Kita ninyo, sabi, brothers and sisters, my heart's desire to God for them is that they may be saved. Ang desire ni Paul sa kanyang mga kababayan, mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, kahudyo, sila po ay maligtas. I-pray. Hindi lang yan basta nakukuha. Hindi lang yan basta nakakay. Yung pong mga taong aking inaakay sa Panginoon na dito sa church na ginagamit na pastor sila ngayon, grabe, niluhod ko yan sa Panginoon. Iniiyak ko, pinagpasting ko pa. O ngayon, mga pastor na sila. Naglilid na ng mga tao. Niluhod ko yan, nagpagpasting. Para lang sila makumbinsi. Noon, 50-50 pa. At hindi pa masyadong naniniwala. Pray ko nga ng pray. Hindi ako taong talkative. Ako hangang-hanga ako doon sa mga taong, hindi na ako pusa ng kwento. Sabi, ang gapula, katawan, singer, ano ba yung mga Lord, ba't hindi ko gift yung gayon? Kayo nga, binigyan kayo ng ganyang gift, gamitin nyo sa pag-aakay sa Panginoon, yung inyong pagiging masalita. Diyan nyo gamitin. Gift din yan. Sabi ko, Lord, kami dalawang mag-asawa, tahimik kami. Kami hangang-hanga doon sa bawat salita, nagsasanga-sangan kaya, daming kwento. Pinipilit namin, hindi kasi yun ang design sa amin the Lord did not design like that. Ganito lang kami. Kaya kahit kayo magsabi sa amin ng secret, hindi namin masabi. Buti na lang. You can confide to us. Huwag daw sa i-share nyo ang gospel sa kanila at para yun ang i-gossip nila. Pero yung mga confidential matter, huwag nyo sabihin sa mga ganong tao. Share nyo lang sa kanila yung gospel. Para yun ang ikwento. Kasi kung ano sinabi mo sa kanya, yun ang pinoprogram mo. Para yan. Computer na kung ano yung pinoprogram, yun ang ilalabas niya. Kasi, sabi po ni Paul, my heart's desire and prayer to God for them is to be saved. Dapat desire ng puso mo. Maligtas ang iyong kaibigan. Okay? Magkaroon ka ng awa sa puso mo. Si Epapras, isa po siyang Christian. Sa Colossians chapter 4 verse 12. Pinabati niya daw, sabi ni Paul, yung mga taga-Colossians, sabi daw ni Epapras. At dinescribe ni Paul sino si Epapras. Pinapanalangin niya ng matindi, pinagpe-pray niya para lumago sa panalangin yung kanyang mga inaakay. So hindi pala po, basta gusto mo lang. O tara sa church, worship ka. Para tumino ka, hindi nakukuha sa ganun. Alam mo, kahit hindi mo sabihin ganun, yung iba, sermon ng sermon. Ikaw ngayon, magbago-bago ka, mag-church ka para umayos sa buhay mo. Alam mo, hindi mo kailangan sabihin ganun sa isang tao. Ipag-pray mo lang. At hihipuin ng Diyos ang kanyang puso. Magugulat ka na lamang, yung dating mga kontra ng kontra sa iyo, pinopilosopo ka. Nako, biglang magtatanong, anong oras ka pupunta sa church? Pwede ba ako sumama? Magugbot, ganun, himala. Diba? Pag may ganoon, magpasalamat ka, Lord, answered prayer. Kasi nadala ko ang aking ina, magulang, na nadala ko sa inyo. Answered prayer ka. Si Epapras, grabe, lumuluhod pa yan, umiiyak pa yan, nagpapasting pa yan, taimtim na nananalangin. Nag-growling in tabil. Sabi doon, lagi niyang idinadalangin, hindi pala lang isang beses. Ako nga, araw-araw, umaga't gabi. Shalala in the morning, shalala in the evening, yung para lang maligtas ang isang kaluluwa. Try to imagine that. Kung ako'y mag-isa'y nag-pray, may naligtas din naman, naawa ang Diyos. Imagine nyo kung sabay-sabay tayo magpe-pray na maligtas ang aking kaibigan, mahal sa buhay, ang asawa. May himala sa prayer. Kapag nananalain ka, ang Diyos ang kumikilos. Pinapalambot ng Diyos ang puso ng mga matitigas ang puso.
Yung mga pilosopo, babait yan. Magugulat ka na lang isang araw, yun magtatanong-tanong na. Ganon. Nahihiya lamang yun, pero yun po'y ang kanyang puso ay hinipunan ng Lord. Lumambot na. Kaya, kung may mga kontra sa inyo, kumukontra sa inyong faith, huwag ninyo pong labanan sila. Daanin nyo sa prayer. At isang araw, lalambot ang puso niyan. At siya na ang magtatanong kung anong kailan ka pupunta sa church. Sa tatanong kung pwedeng, mamaya, magpapapray na, pwede mo ba akong ipag-pray? Yun ay hindi muna agad yun yung siyempre, mahihiya may pride din naman. Ay, pagsama mo nga ako sa prayer mo, yun na yung may kumikilos ng Lord. Yung lalapit sa iyo, at kunyari hihingi ng prayer, o kapapray out, isama mo na sa prayer. Pero wag ka, lumalambot ng puso no. Dati kontrang-kontra, ay, nabaliw ka na, sira ko na sa mga pagbubunan niya, pirahan lang yan, mga ganito, ganyan. Matigas pa ang puso. Daanin mo sa prayer, isang araw lalambot yan. Amen? Dahil walang imposible sa Diyos. When you pray, God works. Kikilos ang Diyos sa kanila. Yes, yung mga barangay na gusto nating buksan ng gawain, hindi yung basta ka lang sugod na sugod daw. Ang demonyo, hindi papayag na maggagawain ka daw. Magkikreate siya ng maraming problema. Teritoryo ng demonyo kaya yung ating pinapasok. Siyempre, kung sa bahay may pabinggo, kung may painuman, teritoryo ng demonyo yun, di ba? Kapag ang isang tahanan ay may sugalan, mayroong mga inuman, mayroong mga laging mga kung ano-anong mga ginagawa doon. Ibig sabihin nun, that is the enemy's territory. Basta ka papasok doon. Anong gagawin mo? Daanin mo sa prayer muna. Then, pagpunta mo doon, isang araw may gawain ka na, small group na yon. Ibig sabihin, na-conquer na ni Lord ang bahay na yon. Bakit? Kasi dati, sugalan. Ngayon, Word of God na pinag-usapan, pinupuri na sa Lord. Ibig sabihin, that place has been connected by the Lord. That place is God's territory. Nawala na ang teritoryo, bumagsak na ang teritoryo ng kaaway at establish na teritoryo na ni Lord. Amen? Kaya kung sa inyong tahanan, pag-uusapan ng salita ng Diyos, may gawain na, huwag niyong ikahiya. Ipalatandaan nyo ng inyong tahanan, inyong lugar, na sakop na ni Lord. Di ba? Ikahiyanin nyo kung laging may pasugal, mga inuman dyan siya, baka inyong bahay. Di ba? Ibang teritoryo yon. Ang tawag ko doon ay spiritual territory. So, mapapansin mo kung anong spirit ang kumukontrol sa lugar na yon, tingnan mo ang buhay ng mga tao. Pag ang mga tao ay nagiging madasali, naging malapit na sa Diyos, nababago na ang buhay, yung lugar na yon ay naging teritoryo na ng Lord. Amen? So, are you getting what I'm saying? Are you following me? So, number 1, pray for them. Pray muna. Huwag ka agad gumawa ng anumang hakbang. Prayer muna. Bago mag-umpisa ng gawain, bago small group, bago mag-imbita, muna, first step, mamanalangin ka muna. I-guide ka ni Lord sa tamang lugar. I-guide ka ng Lord na tamang salita ang gagamitin mo. Hindi ka makaka-open ng mga tao. Then, secondly, ang pangalawa pong gagawin po natin ay show them kindness. Magpakita ka ng kabaitan, kabutihan, ng compassion. Hindi yung kung mo pupunta ka sa langit, parang ang dating mo sa kanila, ikaw lang ang ligtas at sila hindi. Huwag naman ganun. Isipin mo, galing ka din sa kalagayan nila dati. Naawa lang ang Diyos sa iyo. Ayaw ko ba sa mga yan? Yung mga yan, ganyan yan, sa impyerno yan. Hindi. Bahala kayo, mapunta sa impyerno. Sasama na ugali ninyo. Huwag ganun. Wala kang compassion pag ganun. Alam niyo po si Jesus, hindi siya tinanggap sa isang lugar. Kasi papunta siya sa Jerusalem. Dumaan siya sa Samaria. Makikita niyo yan sa Lucas chapter 9, 53 and 55. Sabi ba naman ni James, sabi ni James at saka ni John, Lord, papababa na kami ng apoy dito. Wag. Hindi nyo alam kung anong klase ng espiritu ang nasa inyo. Papababa na daw ng apoy para magkamatay yung mga makakasalanan doon. Ano sabi ni Jesus? Hindi nyo alam kung anong klaseng espiritu meron kayo. Kaya ako pumunta dito para isave ang mga makakasalanan. Hindi para sila ipahamak. So, show kindness. Kung isinasama ka magpariband, o di samahan mong pagpapariband.
Pakita ka muna ng kabaitan. Oh, papasama pa palengke, di samahan mo muna. Pakita mong kabaitan. Magpakita ka ng kabaitan. Alam niyo ba yung mga manliligaw? Hindi naman yun, oh, crush kita, love kita. Hindi. Papakita mo, ako na magdadala ng payong. Ako na magdadala ng bag. Ikaw na magkilig. Wow, ang bait niyo. Tapos mami, mahulog na ang damdamin mo sa kanya. Ay, pinakitaan ka lang ng kabaitan. Kita po ninyo, para makumbinsi mo ang kliyente, ang mga tao, pakita ka muna ng kabaitan. Sa amin, pinakikitaan ng kabaitan ng mga tao. Pag may nagregalo sa amin ng prutas, sobrang madami, mauubos namin yung mga bilog na ganyan na parang bula. Ay, binibigyan sa mga kapitbahay. Bait ni Pastor. May nagbigay ng mga ganito. Bibigyan namin doon. Maya-maya, nagpapapray na sa amin. Nahingi na sa amin ng payo. Imagine nyo, sila na ang lumalapit para humingi ng prayer. Pinupuntahan kami sa bahay, nahingi ng kita niyo, pinapakita pa lamang po namin ng kabaitan. We are just showing our light. Sabi ng ating Panginoon, sa Matthew chapter 5, verse 16, ano ang sabi? Ipakita daw natin yung ating kabutihan. Magliwanag tayo sa harap ng mga tao para makita daw ng mabubuting gawa. Anong gusto sabihin sa inyo? Anong gusto ninyong marinig sa mga tao? Yan ba ang born again? Yan, ang born again. Ay, kaya pala. Nasubukan ninyo ng gayon. Nung ako'y born again, hindi ko sinabi ako'y born again. Sa aming teacher, nagpakita ako ng kabaitan at pagsisikap. Nagulat yung teacher. Kaya pala. Nung malaman ako'y born again ay, kaya pala. So, ibig sabihin nung ay, kaya pala. Kaya pala, tumino ka na. Kasi talaga? Hindi obvious. Pakita ka na muna ng kabaitan, tumulong ka. Yung aking ina, pag nagpapasama noon, sinasamahan ko. Pabit-bit ito. Ginagawa ko. Si Pastor Apple, na ginagawa niyan sa mga estudyante na inaakay niya. Pag may project, pinag-drawing, pinag-lettering. Pinaglalaba pa nga niya ng damit nung makakilala, naging pastor Ngayon, naglilid na ng isang kongregasyon. So, naging reverend na. So, try to imagine that, yung pagpapakita mo ng kabaitan can convince other people, can attract other people to help them back to God. Kaya sabihin mo, huwag kasungitan. Okay? Huwag kasungitan ang ating ipakita. Huwag kasamaan ng ugali. Kaya, pag ang ipinakikita mo sa mga tao kasamaan ng ugali, mapupulaan ang Diyos mo. Pati church mong ina-attendan. But when you show kindness, compassion, and love, it can attract others para lumapit din sa Panginoon. Hindi po tayo yung kagaya sa mga Facebook na nang-aaway. Diba? Hindi po tayo ganun. That is not our style. Our style is the style of our Lord Jesus. Si Jesus, ano bang ginawa niya? Nung walang inumin, naubos ang inumin. Show kindness. Gumawa siya ng miracle para yun ang kanyang ambag doon sa kasalan na naubos kasi yung inumin. Kung siya dumating, ano ba naman kayo? Nagbisita kayo, tapos wala naman kayong mapainom. Ano ba kayo naman? Ba't niyo pa kami inibitahan? Kulang pa lang inyong handa. Kung gano'n, paano niya mawiwin yung mga taong nasa kasalan? Ang ginawa ni Jesus showed kindness to them. Anong ginawa? Nag-perform siya ng miracle para hindi mapahiya yung mga ikinasal. Gumawa siya ng miracle. I believe, yung lahat ng tao doon sa kasalan, nahikayat ni Jesus na manampalataya sa Kanya. That time, hindi pa nagpipreach si Jesus. Hindi naman agad preaching ang ginawa ni Jesus Nagpakita muna siya ng kindness. Then, ang pangatlo, ulitin, pray for them, show them kindness, and number 3, share God's word. Hindi ang kasiraan. Hindi ganito, hoy, alam mo, saan ba ka na-attend? Naku, pangit diyan. Naku, masama yan. Sa demonyo. No, don't do that. Ang i-share mo, mabuting balita, hindi masamang balita.
Hindi yung kasiraan ng ibang tao, kasiraan ng sister brother mo, kasiraan ng iyong pastor, o kasiraan ng iyong kapatid sa Diyos. Nako, alam ba, yung kaibigan mo, ang believer, alam mo, sa church namin, alam mo yung papakanta, sintonado ang boses. Tapos alam mo, pagsuot siya ng damit, nako, makaluma, hindi bang Gen Z, nako, ano, sintonado ang boses. No? Grabe! Paano ba makakonvince yun? Tao is sinisiraan mo na mismo yung iyong dinadaluhan ng church. Alam niyo, wala naman church na mga perfect eh. Ang i-share mo, yung goodness ni God, yung goodness na nakasulat sa salita ng Diyos. Choose the best verses in the Bible na applicable doon sa taong makikinig sa iyo. Hindi dapat malaman niya talaga ang katotohanan. Di ba? Yung mga Diyos-Diyosan, sa demonyo yan, tsaka yung mga ganyan, mga ganito, ganyan. Alam niyo, mga kapatid, sino dito ang may baby, nagpapakain kayo ng mga baby mo sanggol? Pinapakain niyo ba ng pigar-pigar ang mga sanggol? Bagong anak? Pinakain niyo ba sila ng bulalo? Kapag ginawa niyo yun, ano ang mangyayari sa mga sanggol? Mabibilaukan yun, patay yun. Di ba? Bakit? Hindi naman baby siya. Pinakain mo siya ng mabigat na pagkain. Gayon din ho ang mga teaching aral sa Bible. Yung mga bago pa lang, akain mo pa lang. Di ba, ang baby, gatas muna yung gatas. Gatas, Cerelac, lugaw. Yung kaya pa niyang kagatin. Saka na lang muna, pag matigas na ang ngalangalan niyan, sige, supalpal mo ng supalpal. Pero yung ang gilagid niya ay napakalambot pa, gatas muna. Anong ibig ko sabihin? Sa unbeliever, gatas muna. Mahal ka ni Lord. May plano ang Diyos sa buhay. Gano'n mang karami yung kasalanan kaya kanyang patawarin. Iniligtas ka niya. Diba? God has a better plan for you in the future. God is waiting for you to come back to Him. Ganon. More on encouragement, more on love. Yung salita ng Diyos. Now, sabi po sa Romans chapter 1 verse 16. Sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel. Yung iba, they are not ashamed of the gossip. Kwento ng kwento, kung ano-ano. Yun ang dapat ikahiya ng tao, yung gossip. Bakit? Siya'y nagkakalat ng kasiraan. Pero yung gospel, pagbuo. Yung gossip, pag kinalat mo, makakasira ng buhay. Pero yung gospel, pag isinare mo, makakapagbuo ng buhay. Sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ, for it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. So the only way para ang kaligtasan ay makaabot doon sa mga tao, share mo ang kanyang mga banal na salita. Paano mag-share? Gumamit ng mga salitang angkop doon sa level ng iyong sinasabihan. Hindi ba dapat niyang alamin ang katotohanan? Tamang malaman niya katotohanan, pero hindi naman sa isang bagsakan, susupalpal mo lahat. O kahit pang isang bata, o pinakain mo ng Cerelac, yung ba namang isang buong kahon, pauubos mo agad sa isang kainan? Kaya pag mag-share kayo ng Word of God sa mga bago, paisa-isang verse lamang muna. Huwag ninyong tagtadin ang verse na lahat ng alam ninyo, sinabi na ninyong lahat. Kaya sa susunod, hindi ka na uli pinabalik kasi sobrang haba ng yung sinabi. Gayon din ang bata. Pag ipinakain mo ng pinakain ng maraming Cerelac, kahit pa yan ay Cerelac, iluluwa din niya. Bakit? Hindi niya na kaya ng kanyang tiyan. Gayon din, little by little, darating din tayo sa panahon yun. Darating din tayo dyan. As of now, ito munang verse na ito ang iyong i-meditate. God will forgive you. Gano'n man kadami ang iyong kasalanan. Yun lang muna. Saka na lang muna natin pag-usapan yung iba. Maraming mga pagkakataon para pag-usapan natin ang mga bagay na yun. Pero sa ngayon, ang pag-usapan natin, gano'n man kadami ang iyong kasalanan, gano'n man kaliko ang iyong buhay, kaya kang ituwid at ayusin ng Diyos. That's it. Share the gospel. Pero huwag mong ipakain lahat sa sanggol dahil hindi pa niya kayang lunukin lahat yon. Alam niyo ng mga mother, di ba? Hindi niyo ipapakain sa isang kainan yung lahat ng pagkain na available na hawak ninyo. Pag ginawa ninyo yon, sa halip
na yung baby ay mabuhay, ay lalo niyang ikakamatay yun. Nakuha niyo po? Ganyan din sa pag-share ng Word of God. Sa halip ng mga tao, madala mo kay Lord, kaya hindi mo madala. Kasi lahat na ng bersikulo, kapitulo, hindi niya nang makontain sa kanyang isip, hindi niya maunawaan kasi sobrang dami. Yun ang yung sinabi. Start small. Start with the love of God. Okay? Ayos? So, ang sabi, ako naman, ano lang, madumadalo lang dito, pastor, kayo na lang, pastor kayo. Basahin po ninyo ang Acts chapter 8, verse 4. Nangalat ang mga mananampalataya. Hindi pastor yan, hindi leader, hindi bishop, hindi reverend. Mananampalataya. Ibig sabihin, lahat ng kumikilala sa Panginoon ay they were spread out. At saan man daw sila makarating? Pwedeng sa opisina, pwedeng sa kanilang mga trabaho o sa ibang bansa, o pwedeng sa school. Sineshare daw po nila ang salita ng Diyos. Ang sabi po sa aklat po ng Romans, chapter 10, verse 17, ang pananampalataya daw po ay bunga ng pakikinig at pakikilig na lamang ng makakapakinig lang daw po ang mga tao kung merong mag-share o mangangaral o magsasabi patungkol kay Lord. Kaya bakit ka natutong manampalataya? Kasi meron kang narinig na nag-share patungkol kay Jesus. Then, thirdly, paano? Share your testimony. Kung kayo ay nagbebenta ng mga sabon na pampaputi, pangpakinis ng pisngi, pero ang inyong pisngi na may napakagaspang at maraming mga sugat na tagihawat, hindi nyo makukumbinsi ang tao to buy your products. Ay, itong kaping ito, pampasexy ito, ikaw naman, siksik. Hindi mo makukumbinsi ang mga tao. Do you get the point? Kaya ko po na ikwento yun. Ilustrasyon lang yun, not to offend you. Di ba? Hindi ko pa, makaka-offend naman yun. Hindi, sinasabi ko lang na you cannot convince people na pagka ikaw ay lumapit sa Lord ay mababago ang iyong buhay. Kung ikaw, wala namang nababago talaga sa iyong ugali. Nagmumura ka pa din, sinungaling ka pa din. Diba? Tapos hindi ka pa rin tumutupad sa iyong mga usapan na pangako. So dapat ay may pagbabago. Pamulaan ng ako nakakal sa Panginoon. Kahit hindi 100%, yes, kahit 50%. Yun yung iba 2 linggo pa lang uminom ng tasa ng kaping kung ano-ano. Kaunti lang yung development, agad pinag-iingay ang dami rin nakumbinsi, kaunti lang yung nabago sa kanila. Lalo na nawala na yung pagmumura mo. Ikaw na ngayon, dati puno ka ng galit, naging mapagpatawad ka na. Di share mo, pamula nung ako'y mapunta sa church, dati pag ako nagka-problema, gusto ko nang tumalon sa ilog, magbigti. Pero nakakarinig ako sa salita ng Diyos, parang naiba ang aking isip. Nagkaroon ako ng magandang pananaw sa buhay. That is testimony. Share your testimony. How God changed your life. Dati nun, pagka walang pera, nag-aaburido na ako. Ngayon, kahit walang pera, meron akong peace pa dahil alam ko, mapoprovide si Lord. That is testimony. Share your testimony. Ikaw man ay nakakaranas ng deliverance. Sa Bible, meron pong isang lalaki sa Gadara. So, yung pong gathering is a place that plenty of demons. Kaya gathering. Itong taong ito ay nanggugulo, nakaka-istorbo gabi-gabi. Sa amin nga, yung mga video nakaka-istorbo, kaingay Hindi ka na makatulog. Pero ito lalaki, sigaw ng sigaw for so many years. Pupunta sa sementeryo, pakagala-gala. Yung taong parang tao ng grasa na siya. Ngayon, pinuntahan siya ni Jesus. Kita nyo? Bago pumunta si Jesus doon, hinadlangan na siya ng dyablo. Doon pa lang sa lawa, gusto nang ilubog yung kanilang sasakyan. Try to imagine that. Kaya kailangan natin mag-pray. Kasi nararamdaman ng demonyo kapag yung tao aakayin mo kay Lord. Kaya gagawa din siya ng hadlang. May papasakitin ang iyong tiyan o kaya papasakitin ang tiyan ng yung dadalawin na hindi daw siya available. Next time na lang daw. Ibig sabihin, ang kaaway, huminahadlangan. Kaya bago mo gawin ang pag-win ng tao kay Lord, mag-pray ka muna. Diba? Prepare the heart. Clear the air. Parang yung papa ni Justin.
na-delay ang flight sa Dubai. Pero nakarating din. Sabi ko, nakarating okay naman daw. Kaya lang, pina-clear muna yung air, tsaka sila lumipad. Kasi baka yung mga debris mahulog sa kanilang aeroplano, delikado yun. Now, what is the point? Ba't ko nasabi yun? We have to clear the space before we fly. Doon sa mga bahay na yun. Yung gawa ng kaaway, kailangan mo nating gapusin sa pamamagitan ng ating prayer. Then, let us show kindness to them, share the Word of God, and show our testimony. Paano tayo binago ng Diyos? Itong taong ito, di gumaling, pinalaya ni Jesus. Nawala yung demonyo sa kanyang katawan eh. Back to normal. At alam ng mga tao na itong taong ito dati ay nakakaistorbo. Kilalan nila ito sa kanilang ito'y sorry for that word, walang hiya at salbahe. Pero nung ma-encounter niya si Jesus, immediately nabago ang kanyang buhay. It transformed. Now, itong lalaking ito, gustong sumama kay Jesus. Lord, saan man kayo pumunta? Sasama na ako sa inyo. Ano sabi ni Jesus sa kanila? Sa Mark chapter 5, verse 18 to 20. Sasama daw po yung pinagaling. Pero, anong sabi ni Jesus sa kanya? Umuwi ka sa inyo. Ikwento mo, share mo, testify mo, ipagsabi mo kung ano ang ginawa sa iyo ni Jesus. Paano ko binago, paano ko pinalaya? Paano siya nahabag sa iyo? At alam niyo po, siya po ay umuwi sa kanila. Pag binasa niyo yung kwento sa verse 20, grabe, umalis po yung lalaki, ipinamalita, sinare yung kanyang testimony, at namangha daw po ang mga nakarinig. People will amaze. Ha? Talaga? Natanggal mo yung kilala kita dati, di ba? O, alam niyo po mga kapatid, your testimony is very powerful, has a power to convince other people. Dahil hindi mo alam, yung palang mga tao, ganun din ang struggle sa iyo. Ano, struggle ko din dati yan. Pero nung ako'y makakilala sa Panginoon, na-overcome ko. So, some of us, yung struggle natin, maaaring struggle din ng ibang tao, hindi nga lang nila alam paano makalabas doon. But when you begin to testify, they will convince na sila lalapit din sa Panginoon. Hindi mo alam, yung testimony mo, gagamitin nyo ng Diyos. Para yung mga taong dati nasa gayong kalagayan, ay mahango sa kalagayan nilang yun. Okay? Then, aside from that, ano ang kailangan po nating gawin? Let's invite them to join, to become a part of God's family. Imbatahan natin sila sa gawain. Kung may small group sa inyo, pwede doon nyo simulan. Sa church, invite natin sa church. Ang araw ng pamamahinga ng mga Hudyo, Saturday. Kasi ang Sunday, ang unang araw, then ang ikapitong araw, Sabat. Then yung Sabado, ikapitong araw, araw ng pamamahinga. So sa mga Hudyo. Then sa mga Christian, disciple, ang ginawa po nilang day of worship, day of fellowship, ay unang araw ng sa linggo. Kasi sa unang araw na yun, doon nabuhay, doon nag-resurrect si Jesus. Kaya yun ang naging regular na pagtitipon at pagsamba ng mga Kristiyano. Doon nagsimula ang araw ng linggo, ang pagsamba. Yan ay makikita niyo sa John chapter 20. Now, sabi po sa Ezekiel chapter 20 verse 20, pahalagahan nila ang araw ng pamamahinga sapagkat ito ang nag-uugnay sa kanila at sa akin. Sa atin, ang ating rest day sa pagtatrabaho at paggawa, yung araw na ganitong araw. Rest in the presence of the Lord. We are resting in the presence of the Lord. Siyempre, nakakapagod din naman yung gawa ka ng gawa. Hindi, magpahinga naman tayo sa presence of God. Araw ito ng ating pamamahinga. Okay, tingnan ninyo. Pahalagahan daw nila yon. Ang pagdalo. Ang pinaka-main ay event na dadalahin natin ang mga tao ay sa araw ng linggo sapagkat dito
kinakatagpo ng mga tao ang presence ng Lord. Tingnan ninyo ha, pahalagahan ng araw ng pamahinga sapagkat ito ang mag-uugnay sa kanila at sa akin. At sa gayoy, makikita nilang ako, si Yahweh, ang kanilang Diyos. So, we have to establish in their heart and their mind na napakahalaga ang ganitong pagtitipon. Kasi ang pananaw ng iba, kahit di mo ako nasa church, kahit ako hindi nagsisimbang at dumagay, basta nasa puso ko naman kay si Lord, tsaka hindi naman ako gumagawa ng masama, at tsaka wala naman akong inaargabyadong tao. Kahit di ako mag-attend ng mga ganyan-ganyang Sunday, we have to break that kind of perception. By what? By telling them na ang Sunday ay napakahalaga. Napakahalaga. Bakit? Basahin nyo. Pahalagahan? Pahalagahan. Sino may sabi? Pahalagahan daw eh. Bakit daw papahalagahan? Dahil yan ang mag-uugnay sa kanila at sa akin. Parang kumbaga, ito ay nagiging charging station natin. Di ba? Papansin nyo, pag nalobat ka na empty ka na, yung cellphone mo kailangan mong i-charge. Pero para ma-i-charge yung cellphone, i-connect mo sa electricity. Ngayon, ito naman ang ating charging day. Para ma-charge ang ating spiritual life at lumakas tayo ang araw na ito. So, we have to emphasize and we have to convince people na napakahalaga nito ng pagtitipon tuwing araw ng linggo. Kailangan ito para makakonect kay Lord ang mga tao. Sabi ng Hebrew chapter 10 verse 25, wag nating kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Ito yung major event ng mga Kristiyano, ang pagdalo sa mga pagtitipon para makakonect kay Lord. Kagaya daw ng ginagawa ng mga ilan na hindi sila dumadalo. Sa halip, palakasin daw ang loob ng isa't isa, lalo na't nalalaman ninyong malapit na ang pagdating ng Panginoon. Hebrew 10:25. So, ibig sabihin mga kapatid, malapit ang dumating ang Panginoon. Pero sa pagdating ng Panginoon, dapat ikaw ay may lakas at hindi ka nanghihina sa panahon yun at hindi ka nalalamig. Kundi meron kang strength to fight against temptation, trials, and sufferings. Kaya, sabihin mo sa iyong katabi, let's connect other people to God. Let's help other people to bring them back to Him. Maaaring ikaw na pumunta dito ay ngayon lang nakapunta o matagal ka nakapunta, I am telling you, gusto ng Lord connected ka lagi sa Kanya. So, kung sa tingin mo ikaw ay disconnected kay Lord, now is the time to reconnect yourself to Him. At kapag na-connect mo na ang buhay mo kay Lord, huwag kang huminto doon. Help other people to find their way back to Him also. Let us pray. Father, thank you so much for your wonderful word na hindi lang pala po ako, hindi lang kami ang gusto mo ma-save at maging connected sa inyo. Gusto din po ninyo, mas marami pa ang taong ma-connect namin sa inyo. Lord, I pray right now, let your mercy, let your power, let your anointing be with us. Hindi namin alam kung paano sisimulan at paano ito gagawin. But through the help of the Holy Spirit, we can do it. Because Christ is with us. You said into your word that you will go with us. When we do this, you will go with us until the end of the age. Lord, ipoprovide mo ang pangailangan ng iyong mga anak sa kanilang mga tahanan, sa kanilang pamilya. Yung mga estudyante, ipoprovide mo ang karunungan na kailangan nila sa kanilang mga pag-aaral. You said into your word, you will go with us until the end of the age. Lahat ng hahayo at mag-aakay sa samahan mo, Lord. Hindi mo pababayaan. Demonstrate your power. Kapag ka po nag-share na ang bawat isa sa amin ng iyong mga banal na salita, you will convince people, oh God, touch their heart, and they will see miracles after miracles. They will see healing. They will see abundant blessing as they declare, oh God, and pray. Makikita nila ang resulta, ang bunga ng kanilang mga panalangin.
And Lord, iingatan mo ang mga taong nag-aakay ng mga kaluluwa papalapit sa inyo. Protect them, Lord. May back-up sila ng langit. Mayroon silang covering ng langit. Those who are helping people to find their way back to you. God, they are the most target of your protection. They are the most target of your divine covering. Thank you so much, Lord. At kung tayo man ay pumunta dito na hindi pa natin sigurado ang ating kaligtasan, ito yung oras ng pagkakataon para tayo ay magkaroon ng assurance dahil gusto ng Lord na magkaroon ka ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Lagyan natin ating kamay sa ating puso. Tayo ay manalangin. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong pag-ibig na ipinadama sa akin. Salamat po dahil ikaw ay nagsakripisyo. Bumaba ka dito sa lupa. Inialay mong iyong buhay upang ako ay maligtas at ako ay tubusin sa aking mga kasalanan. Nananampalataya ako, Panginoon, na sapat na po yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo na sakripisyo para bayaran ang lahat ng aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa inyo. Nananampalataya ako na kaya mo akong iligtas. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo sa aking mga kasalanang nagawa. Panginoon, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita ng totohanan sa aking buhay bilang aking tagapagligtas. At inaangkin ko din po ang buhay na walang hanggan na inyo pong ipinangako sa lahat ng sumasampalataya sa inyo. Ito po ang aking panalangin at isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit at huwag mong hayaang mapura hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name, amen and amen. Ako lang magpe-pray. Bless your people, O God. I speak God's provision, God's wisdom and anointing be upon your people. In Jesus' name, amen and amen. So, kung buong puso ninyo na tinanggap si Jesus sa inyong buhay, you are 100% safe at ikaw ay pupunta na sa langit. Okay? So, tayo po dumako sa ating Holy Communion.